Welcome po. Tumayo po tayong lahat ngayong oras na ito. And let us declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Umupo na po tayo, palakpakan natin si Lord. Welcome po sa mga nanonood online. Welcome po. Meron po tayong first time dito sa kauna-una pagkakataon ay nakarating po sa ating napaka-blessed na church. Pwede po bang tumayo? Hindi po namin kayo patatalunin sa balcony. Pwede po ba tumayo first time? Yes, palakpakan naman natin, sir. Sir, palakpakan naman natin sila. Yan. Welcome na welcome po kayo. Welcome na welcome kayo. Ako nga pala si Reverend Finny Plata. Akong pinaka-senior servant, senior pastor dito. We don't believe in religion. We believe in a relationship with Christ. At we believe na kapag masarap ang kape, masaya ang buhay. Kaya pwede, naku, sino kaya masarap magtimpla ng kape dito? Ay, ang asawa ko, masarap yung magtimpla ng kape. Yan, pahingin naman ako isang barako, saka tubig. Yan. Manampalataya. Sabihin nyo nga po, manampalataya. We are in our week 2, pangalawang linggo. Pinag-uusapan po natin ang manampalataya. Pinag-uusapan po natin ang pananampalataya sa Diyos. Last week po is our first week. Pinag-uusapan natin ang pagsisimula ng pananampalataya, di ba? Sino po nandito last week? Yung mananampalataya tayo magsisimula sa butil ng mustasa. Maliit na pananampalataya, kailangan malalim ang pundasyon. At siguradong kapag maliit ang pananampalataya, malayo ang mararating. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Yan. Sino excited sa salita ng Diyos? Now, if you know po, pag kayo po ay Kristiyano at matagal na kayong Kristiyano, ang verse po sa faith ay Hebrews 11. Pero buksan ko po yung NIV version. Buksan po natin Hebrews 11, 1, 2. Verse 1. Sino po may dalang Bible? Woo! Encourage po everyone. Kung wala po kayong Bible, isang lanyo po ang inyong bahay, ari-arian. Bumili po kayo ng Bible. Kung wala kayong Bible, sabihin mo sa katabi mo, partner. Sabihin sa katabi mo, partner. Next week, iregaluhan mo ako ng Bible. Ayun kaya ang uso ngayon. Pupunta kang SM, may dala-dala kang Bible. Yan ang uso ngayon eh. Yan. Basahin po natin sabay-sabay. Hebrews 11 verse 1, NIV. 1, 2, 3, go. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Pag sinabing confidence, alam nyo, gusto ng Lord, confident ka sa Kanya. Hindi maging masama na confidence sa Lord. Amen. And sabi po doon, assurance. Sabi nyo nga po, assurance. Sino po ang nakatanggap na ng assurance dito? Taas ang kamay. Sino po dito nasa assurance stage na? Tapos na po sa getting to know stage, tapos na sa talking stage, nasa assurance stage na. Pwede bang tumaas ang kamay? Bakit may nakatungod, hindi nataas ang kamay? Yan. Baka naman insurance yung inyo. Alam niyo po bang insurance? Alam niyo po insurance? Ang insurance ay magbabayad ka, sarili mong pera, just in case masunog ang bahay nyo, mabangga kayo, mawala ang ari-arian nyo, may babalik sa inyo. So ang tawag doon ay insurance.
Sabi nyo nga po, insurance. Pag sinabi namang assurance, it is a reliable truth. Maaasahang katotohanan, galing sa iba ha, hindi galing sa'yo. Isang katotohanang maaasahan, galing sa iba, na siya yung kikilos, siya ang gagawa, at sigurado, nagtutuparin yung sinabi sa iyo. Assurance. Sabi nyo nga po, assurance. Kailangan lang sa assurance na mayroong binigay sa atin ng Lord, humakbang tayo. Ang sabi po, ang faith po ay assurance. Sino po ditong naasa sa assurance ng iba? Sino po dito nagbigay na ng assurance? Uwa daw. Pag tumanggap tayo ng assurance, parang sure na sure ka talaga, di ba? Parang, uy, kami na talaga. Pero pag ang assurance ay binigay mo sa Lord, sabi doon, what we do not see, hindi pa natin nakikita, yun ang sigurado. Kung nag-oo ka, kinilig ka sa assurance ng iba, pues mas kiligin ka sa assurance ni Lord. Amen. Amen. Salamat, Sky, sa pagdala ng kape at tubig sa harap ng camera. Hindi sa gilid. Ulitin ko. Kapag may assurance sa Lord, mas masarap kiligin doon. Kung nasaktan ka sa assurance ng iba, ibahin mo si Lord. Ang assurance ni Lord, maaaring masaktan ka, pero di ka niya iiwan, pababayaan ni ipapahiya. Amen. Palapakan natin si Lord. Kasi ang assurance ng Lord ay parang ganito. Sino po dito ang nakita ng hangin? Suminghot nga kayo. Ibig sabihin, siguradong may nasisinghot kayo. Nakikita mo ba ang hangin? Nakikita niyo ang hangin? Hindi. Pero sure ka, pag gising mo sa umaga, buhay ka. Bakit? Kasi may hangin. Hindi inaalis ng Lord ang oxygen na mahihigop mo. Sure ka na may hangin. Ganon din ang Lord. Parang ang assurance natin ay hindi nakikita, pero sure ka, nandyan at susustentuhan ka. Amen po ba? Ang assurance din ay parang wifi. Sino ditong pag napunta sa bahay ng kaibigan, kaklase, o kaya napunta sa isang lugar, ang laging tanong, ano ang password? Ano ang password? Ano ang QR code? Hindi mo nakikita ang wifi signal, pero hinahanap-hanap lagi mo. Ang Lord, ang pangako niya, hindi pa nakikita, pero sure ka, kapag kumonek ka sa Lord, magsusupply siya sa iyo. Amen. At pag sinabing assurance, galing sa Lord, sa pananampalataya mo sa Lord, ay parang yung pag-upo mo dyan sa upuang yan. Hindi ka pupunta dito at titingnan mo yung upuan, matibay ba to? Although may nasira kaninang upuan, kita ko. Pero hindi mo sinasabi sa upuan, matibay ba to? Hindi yung uupo ka Sure ka, na nakakita ka ng monoblock, kaya kanyang buhatin ang bigat mo hanggang makaupo ka. Ganun ang paglapit sa Lord. Assurance. Sabi nga natin, assurance. Parang upuan, may assurance tayo ng inuupan nyo ay magpapatibay sa pagkakaupo nyo. Ganon din tayo sa Lord. Assure tayo na kapag umupo tayo sa piling niya, sure niya hindi kanya ibabagsak. Amen po ba? Ngayon, may mga tanong tayo sa assurance. Lord, dinala mo ako dito. Di ikaw nang bahala. Ganon yung assurance. Lord, ako pinag-enroll mo dito. Ay, ikaw ang bahala sa akin. Ay, Lord, ganito ang buhay ko, ay nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang bahala sa akin. Ay Lord, hindi naayos aring aking inasikasong are. Baka may iba kang plano. Ay basta ako'y may tiwala sa iyo. Ang tawag po dun ay assurance. Ang tanong ko, ito po may tanong pala ako. Bubuksan ko lang po Sino dito ang may pangako ang Lord sa buhay niya? Taas ang kamay. Ilan lang po? Wala palang, wait lang. Ulitin ko po, sino po dito may pangako Lord sa buhay niya? Oh. Sino naman dito yung alam niya ang pangako ng Lord sa buhay niya? Sikat lang.
Taas mo lang kamay. Sino dito yung alam, may specific na sinabi ang Lord sa iyo na pangako niya na mangyayari? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay. Kung wala ka pang specific na pangako ang Lord sa buhay mo, mamaya, magkakaroon tayo. Pero bago siyempre tayo makarating dun sa pangako ng Lord, meron tayong gawin. Ang tawag po dun ay maghihintay. Yung po ang title na i-share ko ngayon, maghihintay. Sino po magaling maghintay dito? Sino po, pastor, wala na akong choice kundi maghintay. Tayo muna po uli mag-pray. Tayo yung mukot pumikit. Lord, we ask that you be with us. Buksan mo aming puso. Mag-focus kami sa iyong salita. Alisin yung mga distractions at tulungan mo kami na matuto, na maghintay sa pangako mo at maghintay sa pananampalataya sa iyo. Thank you for the faith. In Jesus' name, at mananalo mamaya ang Minnesota Timberwolves. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord. Tatalo OKC. Ito muna. Ano po yung mga common na pangako ng Lord sa buhay natin? Yung in general. Example, Pastora Christine, ano yung common na pangako ng Lord? Yayaman. Tama. Pangako ng Lord, hindi kalooban ng Lord na maghirap ang kanyang mga anak, yayaman. Amen. So, pangako yun ng Lord in common. Ano pa? Pag may sakit, tayo ay pagagalingin. Ano pang pangako ng Lord? Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. Yun in general na pangako. Kalooban din ng Lord na i-bless ka. Ano pa? Sabi sa Deuteronomy, kalooban ng Lord na hindi ka mangutang, kundi ikaw magpapautang. Sabi mo sa katabi mo, kaya mamaya, pautangin kita. Kalooban yun ng Lord. Sabi sa Deuteronomy, ano nga yun daw? Basta sabi sa Deuteronomy, yan. Ano pa? Kalooban ng Lord na wala kang na ikaw ay may anxiety. Ang kalooban ng Lord ay may may peace ka. Yun na in general. Pero ang tanong ko, ano yung specific, kung meron, specific na pangako ng Lord sa buhay mo na meron ka? Sino yung tumaas ang kamay kanina? Kat, may specific na pangako sa iyo, Lord. Ano? Asa si Catherine? Ano yun? Laksan mo. Pwede, kaya mo i-share? Hindi. Ayaw daw. Yan. Sino po kaya niya mag-share may specific na pangako, Lord, sa akin? Ito, gaya po nito, may sakit karamdaman po ko. Specific na pangako ng Lord na hindi niya ako, na ito'y pagagalangin niya. Gaya po nung sa kapatid ko, nung siya po ay nagka-cancer, may specific na pangako ng Lord sa John 11 na ang sakit na ito ay hindi hantong sa kamatayan. So, biyaya po ng Lord, cancer-free na ang kapatid ko. Ano pa? Example po, ako po kasi, kapag may nare-reveal sa akin ng Lord, sinusulat ko. May pangako sa akin ng datang Lord na makakapag-asawa ka ng napakagandang babae. At natupad. Ayun, may mga specific na pangako ang Lord. Ngayon, ang tanong ko, may specific ba na pangako ang Lord sa buhay mo? Pinag-uusapan natin yung pangako, pananampalataya, faith in the promise. Pero mahirap maniwala sa isang bagay na wala namang ipinangako sa iyo, di ba? Kaya dapat alam mo ang pangako sa iyo ng Lord. At hihingin mo sa Kanya, Lord, ano ba yung pangako mo sa akin? Sino dito alam niya sarili niya may pangako ang Lord na siya ay magkakaroon ng magandang trabaho at magandang negosyo? At sa kamay, wag lang mag-amen. Yan. Sino dito alam niya may pangako ang Lord sa kanya na long and satisfied life? Nasa Psalms 91 yon. Mahabang buhay at buhay na kasaya-saya. Okay. Pangako ng Lord na may pinagdadaanan ka ngayon pero sa dulo, magiging maayos yan. Yan. Salamat po kapatid. May mga ganung pangako ang Lord. At inutusan tayo ng Lord sa Habakkuk 2 verse 2 na isulat daw ang pangako. Next verse, Habakkuk 2 verse 2. Basahin nyo nga, kung hihigop lang ng kape, okay lang? Basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. And it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Ano ba yung tari?
Yung sa manok, yung ano, hindi wala. Sabi doon, kung kayo ay may vision, may pinakitang Lord sa inyo na vision, na ikaw ay nakasakay sa eroplano, may boarding pass ka, passport ka, isulat mo daw sa tablet. May pangako sa iyong Lord na bahay, lupa, isulat mo sa tablet. Ito po, ay ngayon, dapat may tablet ka. Tamo ko, may iPads. Kaso wala kang tablet. Ay di, wala kayong walang, sino may tablet? Si Angela lang ang alam ko may tablet dito, pero si Rana. Hindi. Noong unang panahon, tablets ay yung bato. Pero, isulat mo yan. Sabi doon, write the vision and make it plain on notebooks, on your cellphone, on your laptop. Kung ano yung mga pangako sa inyo ng Lord, isulat nyo. Tanda ko po, 2023, simula po noon, may vision ng ang lumang-luma na cellphone ko. Sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo na ako ng bagong iPhone 14 pa noon, Pro Max. So ang ginagawa ko, kada devotion notebook ko, hindi ko lang nadala ang devotion notebook ko po, taon-taon meron ako. Ganito nakakapal kada taon. Sinusulat ko dun sa baba, everyday, ako ay magkaka-iPhone 13 Pro Max, mababayaran ko lahat ng utang ko, mga ganon. Everyday, ako ay magkaka-iPhone 14 Pro Max, ganon-ganon. Kasi yun ang na-vision ko. Hanggang sa nung December, hindi ako nagka-iPhone 14 Pro Max. Pero nagkaroon ako ng isang mas maganda cellphone, yung Google Pixel Pro 7. Fully paid. Ayun, nakalagay. Natupad kasi isinulat. Sabi nyo nga, isinulat. Isa pa doon, sa mga isinusulat ko na mababayaran ko lahat ng bayarin namin. Isinusulat ko yun, kinakancel ako lahat ng utang namin. At biyaya ng Lord, meron kaming utang malaki at talagang bigla na lang nakansela. Kasi isinusulat. Sabi nyo nga, isinusulat. Sabi doon sa verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end, it will speak at hindi siya magsisinungaling. Though it tarries, ibig sabihin, though mukhang wala pa, intayin mo. Tapikin mo katabi mo. Sabihin mo, huwag kang mainip. Intayin mo. Kasi it will surely come. Hindi ito magtatari, hindi ito magtatagal. Mahirap manampalataya sa Diyos kung wala tayong end result. Tingin muna kayo kung pastor. Mahirap maniwala sa Lord kapag wala kang point B, yung saan ka pupunta. Kung walang pangako kang pinanghahawakan. Kaya po, I challenge you, mamaya, pag uwi mo, o mamayang gabi, pag nag-pray ka, pagbasa ka ng Bible, humingi ka sa Lord, Lord, anong pangako mo sa buhay ko? O kaya, Lord, itong gusto ko na magkaroon kami ng sariling bahay. Gusto ko nang makapagtayo ng negosyo. Isulat mo sa notebook mo. Ilagay mo sa cellphone mo. Gawin mo wallpaper ng cellphone mo. Alisin mo na yung wallpaper ng ex mo. Ikaw na yung pangako ng Lord na dapat ang wallpaper mo. Isulat mo, sabihin mo sa katabi mo, isulat mo. Yan ang command ng Lord sinusulat. Ngayon, mahirap kapag hindi natin alam, di ba? Mahirap yung alam niyo yung araw-araw isang kahig, isang tuka, araw-araw makaano lang. Maganda sa dulo, may gusto kang mangyari. At may pangako ang Lord doon. Sino po dito may gusto mangyari sa kanyang buhay? Halimbawa, example, anong gusto niyo mangyari sa inyo? Anthony, anong gusto mo mangyari sa iyo? Ha? Paano kayo magpusta Handaw? Magkakotse. Isulat mo, Lord, magkakaroon ng kotse. Isulat mo nung specific na kotse. Sa aking devotion, nakalagay ko, Lord, ako po ay magkaka-BYD E-Max 7. Sinusulat ko talaga yon. Nakasulat doon, Lord, magaling na kami ni Pastora Rocky. Isulat din nyo yung Tita Belen. Isulat nyo, ako po ay gagaling. Isulat mo, ako ay magkakaroon ng sariling bahay. Isulat nyo, i-drawing nyo. Pero as a church, ngayon, as a church, nag-iisa po tayo. Isa po tayong church. Amen po ba? Maganda, meron tayong isa munang vision, isang direction na ating pupuntahan, na sabay-sabay nating tatakbuhan, na habang meron tayong personal promises galing sa Lord, meron din tayong in general promise. Sabihin nyo ka, in general promise.
Meron tayong pangako na lahat tayo ay kasama doon. Amen. At ito po yun. Next slide. Ano ba yan? Ayan. Ito po ang ating vision. Sabihin po natin, win souls, make disciples. Sabihin po natin, win souls, make disciples. Ibig sabihin, habang papunta tayo sa pangako, nagdadala pa tayo ng kaluluwa, nagwi-win. Nagdadala pa tayo ng tao sa Lord na marami pang tao ang makakilala sa Kanya. At tayo ay ginagawa nating disipulo ang bawat isa. Hindi lang tayo basta tagaupo, hindi lang tayo basta tagapakinig. Tayo din ay disipulo kasi parte nga tayo doon. Tandaan niyo yung ating series last month about the kingdom, yung parte tayo doon. Ikaw ay parte doon. In general, as a church, we imagine, punong-puno tayo. Maraming tao ang nagpupuri sa Panginoon. Sino yung gusto yung ganon? Sa tunay, sino yung gustong ganon? Maraming tao nagpupuri sa Panginoon. Maraming tao ang kasama mo sa church, nag-uusap kayo, nagkikwentuhan tayo. Maraming tao ang may relasyon sa Panginoon. Hindi ka na nag-enjoy sa usapang kabastusan, sa usapang kung ano-ano lang. Nag-enjoy ka sa usapang banal na kasama si Lord. Pinag-uusapan nyo kung paano pa maraming tao ang mabebless, kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. That is the vision. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? And now, may binigay po sa akin ng Lord na vision. And in order for that to greatly happen, kailangan hindi lang may vision, kundi may direction at may sinasabing point B. Kung ngayon, nandito tayo sa point A, meron tayong point B. Kung ngayon, may promise, dapat may result. Ito po yun. Next slide nga. Meron tayo dapat itayo na isang mega church dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Palakpakan naman natin si Lord. Isang lugar na maraming tao ang mababago ang buhay, maraming tao ang lalaya, maraming tao ang gagaling, maraming tao ang makakakilala kay Jesus. Next slide. At maraming tao ang magpupuri sa Kanya, itinataas ang pangalan niya, hindi itinataas ang bawat isa. Maraming tao ang makakakilala kay Jesus. At hindi lang yon. Next slide pa. Maraming kabataan ang gagamitin ng Lord. Maraming tao ang metatrain. Maraming tao ang mai-involve. Ang ating lobby ay may coffee shop. Ang youth center ay may PS5 at may bilyaran. Ang music room ay nandun lahat ng instruments at masarap ang sofa. Ang tech room ay sobrang advanced na hindi na kailangan si RG at AI na lang ang kailangan. Ibalik mo sa una yung ating mega church. Yung first. Yan. Dapat, bago mangyari o habang nangyayari yung mga personal na pangako ng Lord sa atin, meron tayo munang endgame. At meron tayong point A. Amen. Woo! Alam nyo ba, sabi ko sa yung challenge, ang daling, nung binibigay sa akin ng Lord, ang dali, kasi kami lang ng Lord. Kahit ako nahihirapang maniwala, pero kami lang ng Lord, kaya ako'y naniniwala. Ramdam ko ang boses niya, ramdam ko presensya niya, at nakasulat sa kanyang salita, sinasabi niya, you will have, hindi ko nasasabihin ko ang mga verses yon, sa Isaiah yon, sunod-sunod, marami kang lugar na mga rivers of streams, mga ganun-ganon. Pero alam nyo ga, challenging na i-share ko ito sa inyo. Challenging na ibahagi ko itong vision na ito, kasi unang-una, hindi ko alam kung kayo magiging excited din kagaya ko. Pangalawa, hindi ko alam kung kayo'y naniniwala din, kagaya ko. At hindi ko alam ang magiging reception nyo ay, imposible naman yan. O kaya, yes! May magandang music room!
Hindi ko alam ang magiging reception nyo. Kaya ang vision ay challenging kapag ibinahagi mo sa iba. Yung pangako sa iyo ng Lord ay challenging kapag isinare mo sa iba. Pag isinulat mo sa tablet mo, hindi challenging. Pero pag yung sinare mo sa mama, papa, anak mo, baka pagtawanan ka. Pero tandaan nyo, sino po nakarating sa ating mega church sa Batangas? 30 years ago, 20 years ago, nung si Bishop ay nagmi-mission sa Minnesota, ginising siya ng Lord at sinabi ng Lord, mag-drawing ka sa typewriting ng isang church. Nagsimula sa isinulat. Sabi nyo nga, isinulat. Mukhang imposible yun, pero nangyari. May nauna. Amen. At kung may nauna, imposibleng hindi rin gawin sa mga sumusunod kagaya natin. Amen. Kung nakakita ka na ng milagro ng Lord, na mag-asawang nag-aaway, maghihiwalay na, pero nag-reconcile at mas masaya pa ngayon, imposibleng hindi rin yung mangyari sa iyo. Kung nakakita ka ng ibang tao na pinagaling ng Lord sa malubang sakit karamdaman, imposibleng hindi rin gawin sa iyo ng Lord. Kung nakakita ka na sobrang baba, hirap ka, pero biglang breakthrough, nangyari na ganon, imposible lalo na hindi din gawin sa iyo ng Lord John. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Parang inaantok ang mga tao din eh. Taas ang kamay na inaantok. Naniniwala ba kayo? Hindi. Okay. I would give you a story na hopefully bago matapos ang service na ito, mabuo ang pananampalataya. Alam nyo ga story ni Moses at nung dagat na pula? Sino nakakaalam po nun? Nung si Moses ay tatawid sa dagat na pula, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Itinaas niya ang kanyang tungkod at sinabi, dagat na pula, mahawi. Nagsalita siya, nagdeklara siya at nahawi. Nakatawid siya. Nakatawid sila. Pero hindi pa rin sila nakarating sa promised land. Bakit nga? Ano nga ugali ng mga Israelita noon? Ba't hindi nakarating sa pangako? Mga reklamador. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, kasi huwag kang magreklamo. Ang nakarating po sa pangako ay hindi na si Moses, kundi yung disipulo niya na si Joshua. Amen. Si Joshua na. Ngayon, may pagkakataon na nandun na yung lupang pangako. Yun na. Kaso merong ilog. Ilog Jordan. Ang ilog Jordan ay mababaw lang. Pero nung panahong yon, may baha kaya sobrang taas. Kailangan nilang tumawid. Next nga, Joshua 3. Basahin po natin ito ha. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Sino ang tatawid? Sino na po ang tatawid? Si Moses na ba? Si Joshua. Yung disipulo ni Moses. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from the upstream stopped flowing. Nung si Moses ay itinaas ang tungkod at sinabing, dagat na pula, mahawi, nahawi. Pero anong ginawa ni na Joshua? Sabi doon, and their feet touched the water's edge. Yun, hindi, ang ginawa lang nila ay inilagay ang kanilang paa dun sa gilid. Ano nangyari? Tumigil ang tubig. Anong ginawa ni na Moses? Nagdeklara, nahawi. Pero anong ginawa ni na Joshua? Humakbang lang. Nahawi na ng kusa. Ano ang point? Tingin kayo sa akin. Please. Si Moses, nakita na ni Joshua na nangyari kay Moses. Kaya sure na si Joshua, dahil ginawa kay Moses, gagawin din ng Lord sa kanila. Ang ginawa lang nila ay humakbang. Tunong-tung lang yung paa at nahawi yung ilog. Kapatid, alam mo na may mga unang milagro na ginawa ang Lord sa ibang tao at gagawin din yun ng Lord sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay humakbang. Amen. Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka.
Ngayon, may pangako ang Lord. Kung wala pa, mamaya may pangako sa iyo ang Lord. Okay, may pangako ang Lord na tayong malaking church. Sure ako doon. Nandito tayo ngayon sa point A. Sabi natin point A. Ang point B ay nandun na tayo sa ating sariling lupa. Kita mo na yung church, gugupitin na natin ang ribbon at mag-worship na tayo. Point B. Kaso, from point A to point B, yun ang exciting part. Kung ano man pangako sa iyo ng Lord, from point A to point B, kagalingan, pangarap mong bahay, pangarap mo na mabuting buhay, pangarap mo ng negosyo, makapag-abroad, yung journey from point A to point B, yun yung exciting part. Kasi sa journey na yon, doon kalimitan nagkakaroon ng mga FOMO, o tinatawag na fear of missing out. Mga takot. Na bago ka makarating doon, matatakot ka kasi may iinggit tayo. Masasabi natin, bakit yung iba ganito, ganyan na? Bakit yung iba masaya? Bakit yung iba nakarating na doon? Kami ganito, wala pa. Bakit yung iba nakapagpatayo na yon? Bakit sila masaya ang pamilya? Bakit sila ganito, ganyan, samantalang ako? Bakit siya may asawa na ako hanggang ngayon? Wala pa. Bakit siya ang daming asaya sa love life? Samantalang ako, ang kachat ko lang ay si NDRRMC at si 8080. Doon papasok din yung impatience. Sabi natin, impatience. Kasi yung from point A to point B, doon yung mga panahon na pwede tayong mainip. Kasi, hindi kasi natin personally alam kung paano, kung kailan, at gaano kahaba yung promise to result, yung point A to point B. Hindi mo alam kung paano from point A to point B ang iyong kagalingan. Hindi mo alam kung kailan from point A to point B yung pangarap mong bahay. Hindi mo alam kung gaano kahaba yung from point A to point B na mga pangako ng Lord sa buhay mo. Kaya, doon papasok yung impatience. Sino po dito mainipin? Taas ang kamay. Sana ako. Yan, sobrang mainipin ko. Kaya kailangan ko lagi nang magpe-pray sa akin. Kaya kagabi nagpa-deliverance ako sa asawa ko. Ang karga ko ay isa. Pagmamahal sa asawa ko ang karga ko. Doon papasok yung waiting faith. Sabihin natin, waiting faith. O yung pananampalataya ay i-convert mo sa paghihintay. At ito yung hard part. Ito yung exciting and hard part. Na habang nananampalataya ka, nag-iintay ka. Ako hindi naniniwala na yung tumaas lang ng kamay ang impatient. Ako naniniwala, bawat isa sa atin ay impatient. Yun na lamang may ibang tao sa CR. Ang tagal mo dyan! Ako'y liligo pa. Napaka-impatient natin. Yun na lamang, ang tagal ng order natin sa Jollibee. Di ba? Yun na lamang, kabanas naman din eh. Kanina pa 1 oras na from Sico to Tambo. Lahat tayo ay may pagka-impatient. Pero tandaan nyo, from point A to point B, nagagets nyo po ba yung point A to point B? Yung puwang from point A to point B, yun ay napakamahalagang part. Sabi nga, while waiting, wait on God. Meron po akong isang kakilala, 10 years, mag-asawa na sila pero wala silang anak. Sino po dito yung hanggang ngayon wala pang anak? Yan. Sino dito yung may anak na, taas ang kamay? Yan. Promise po masaya magkaanak. Wag muna agad. Wag lang agad. Meron po akong kakilala, 10 years, ang tagal nila nag-aantay para sumuko na sila na sa pangako ng Lord. Parang year 1 pa lang ng marriage, may pangako na ang Lord na masayang pamilya, pero 10 taon na silang kasal, wala pa silang anak. Pero pagkatapos sa 10 taon, nagkaroon ng baby. O di yun ang alam natin. After 10 years, nagka-baby ang saya. Maganda po yung kanilang anak na lumaki na po, naglilingkod sila lahat sa Panginoon. Pero hindi natin alam, yung 10 years, ano yung personal struggles nila, ano yung personal battles nila with the Lord,
Yung mga doubts nila, yung mga fears nila, yung mga FOMO, na buti pa yung kakakasal lang, buntis na agad, samantalang sila, 4 na taon na wala pang anak, hindi natin alam. Amen po ba? Minsan may mga personal struggles ang bawat tao na hindi alam. Kaya ito may papayo ko. While waiting, wait on God. Sabihin nyo nga, while waiting, wait sa Lord. Ito nagiging problema. Nag-aantay tayo sa pangako. Hindi tayo nag-aantay sa nangako. Ulitin ko ha, nag-aantay tayo sa pangako. Hindi tayo nag-aantay sa nangako. Kaya kapag hindi pa natutupad yung pangako, naiiyamot tayo. Mas mahalaga ang pangako kaysa sa nangako. Mas mahalaga ang promise kaysa sa promise keeper. While waiting, wait on the Lord. Kasi kapag sa promise ka umasa, madidisappoint ka. Kapag sa resulta ka umasa, madidisappoint ka. Just like me. Recently lang, na na-disappoint ako. Kasi may pangako, pero di pala. Pero, while waiting, sa Diyos mag-antay. Pastor, ano ibig sabihin ng mag-antay sa Diyos? Letter A, dalawa lang to. Enjoy the waiting process. Yung gap, from point A to point B, hindi mo alam kung gaano katagal, hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung saan, hindi mo alam kung kailan, i-enjoy mo. Yung habang nag-aantay ka sa pangako, enjoy mo. Alam niyo po, tuwing umaga, sino po dito nagja-jogging from here, papunta dun? Sino po nagja-jogging sa ating joggingan? Taas ang kamay. Sino po dito nagja-jogging pero mukhang walang resulta? Taas ang kamay. Ako po tuwing umaga nagja-jogging. Pag mga youth, hapon, sarap mag-jogging. Pero pag umaga, pansin ko, makasabay ko mga Gucci. Mga matatanda. And one time, nagja-jogging ako, chill lang. Ako po pag nagja-jogging, doon ako nagsasounds, doon ako nagpe-pray, ginagawa ko na siyang prayer walk. Parang, what happened, Vela? I'm praying, Vela. Ako po tuwing umaga, Valfire, right? Tuwing umaga, doon po ako nagja-jogging, tapos doon ako nagpe-pray. Tapos one time, nagja-jogging ako, chill lang. May matandang babae, senior na siya, alam ko, ang bilis inunahan ako. Na-hit ang pride ko. Sabi ko, ako'y wala pang 40, pero naunahan ako na isang senior na babae. Na ano ko? Nung binilisan ko, biglang sumakit are. Sabi sa akin ng Lord, yan tuloy, mainipin ka kasi. Kaya ka nagja-jogging, ay para i-enjoy ang pagja-jogging. Sino po dito ang tinatamad mag-jogging? Taas ang kamay. Pastor Araki, I love you. Yan. Salamat sa honesty. Kasi, gigising ka, iisipin mo palang, ang layo naman. Doon pa sa may airbase. Iniisip mo palang pagod ka na. Magpapares na lang ako. Meron naman magja-jogging, kakapagod, nakita yung parisan sa may Andox. Hindi na dumiretso, nagpares na lang. Kasi, kapag iniisip pa lang natin, hindi na natin may enjoy, nakakapagod. Pero alam nyo, hindi mo i-enjoy ay yung distansya. Ang i-enjoy mo ay yung habang naglalakad ka. Paano ba ma-explain? Ganito na lang. Ganito. Hirap explain eh. Pag sa resulta ka tumingin, madidisappoint ka. Pero pag sa Lord ka tumingin, enjoy mo. Enjoy mo yung challenges. Enjoy mo ang relationship mo sa Lord. Enjoy mo yung mga iyak mo sa presensya niya. Kung nagrarants ka sa Lord, enjoy mo yung pagrarants sa Lord. Kung may mga tanong ka sa Lord, enjoy mo ang pagtatanong. Kung hindi ibinigay, enjoy mo na hindi ibinigay. Kung binigay na agad, enjoy mo din. Kung dinidisiplina ka ng Lord kasi ang tigas-tigas ng ulo mo, enjoy mo yung disiplina ng Lord.
Kung ang tamad-tamad mo ngayon at parang wala ka na ng pakialam, tas sabi ng Lord, mamatay ka sa sarili, i-enjoy mo yung sinabi sa iyo ng Lord. I-enjoy mo yung tinuturo niya sa iyo. Hindi mo i-enjoy yung resulta, i-enjoy mo yung papunta sa resulta. Amen po ba? Palapakan niyo si Lord. Kung bago ka matutong tumugtog ng talagang classical music, enjoy mo muna yung twinkle, twinkle little star. I-enjoy mo yon. Huwag mo sabing, mag-enjoy lang ako mag-keyboard kapag kagaya na ako ng mga hindi. Enjoy mo ang maliliit na bagay. Enjoy mo proseso ng paghihintay. Habang wala ka pang bahay, enjoy mo yung panalangin mo. Habang hindi ka pa nagaling, enjoy mo yung pagbabasa mo ng Biblia at pagkapit mo sa pangako niya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, enjoy natin si Lord. Kapag tumingin sa resulta, hindi mo ma-enjoy yan. Tingnan mo katabi mo. Pag yan imo kang malungkot, ibig sabihin, hindi niya na-enjoy. Tingnan mo ang katabi mo kung mukha ba yung masaya. Kung masaya yan, ibig sabihin, dinidisiplina niyan si Lord. Dinidisiplina siya ni Lord. Letter B. Ano ba? Ito, dalawa lang. Letter B. Sabi doon, serve the vision while waiting. Sino po, meron kasi na recently lang, yung nag-aantay ng ayuda na nasa bahay lang. Ang tagal naman nung magbibigay. Ang tagal. Ay di nainip. Minsan ganun tayo, naghihintay lang tayo. Ang tagal. Ang tagal naman ng pangako ng Lord. Pero nasa bahay lang, nakamukmok. Nasa bahay lang ang tagal. Nag-SS na, ang tagal pa din. Di ba? Ang sarap maghintay pero may ginagawa ka. Amen po ba? Ang sarap maghintay sa Lord kapag tinutubog mo ang sarili mo sa pangangailangan. Instead na nasa bahay, nakamukmok, tanong mo, kailan kaya? Lumabas ka ng bahay. Literally, go. Lumabas ka na makita mo na marami pang tao ang kailangang may relasyon sa Panginoon. Kailangang marami pang tao ang makakilala sa Panginoon. Yung mga kasama mo, barkada mo, kaibigan mo, ang saya-saya nyo, pero inilalagay ko ngayon sa utak nyo, pa-impyerno pa yan. Kailangan nilang makakilala sa Panginoon. Habang wala pa sa point B, magdisipulo tayo. Maglingkod tayo. Sa ano nga ang vision? Win souls, make disciples. Kasi, baka yung gap, yung puwang from point A to point B, ay sadyang may puwang yon. Yung journey na yon, ay para i-prepare ka ng Lord. Ang tanong, ano yung dapat i-prepare sa iyo ng Lord? Handa ka ba sa pangako ng Lord? Baka kaya sadyang matagal kasi may pine-prepare pa sa iyo si Lord. And I'm challenging you, Galatians 6 verse 9, sabi doon, sa Galatians 6 verse 9, basahin po natin, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Wag na wag kang susuko sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Meron pong story sa Bible. May apo po si Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Father of many children. May anak siya, ang pangalan ay Isaac. At may anak si Isaac, ang pangalan ay Jacob. Ngayon, si Jacob ay naghahanap ng asawa. Sino po dito naghahanap ng asawa? Taas ang kamay. Sino po naghahanap ng jowa man lang? Okay. Naghahanap si Jacob ng asawa at pumunta siya sa kanyang malapit na kamag-anak na si Laban. Sabi niya nga, Laban. Ngayon, bubasahin ko po, Genesis 29,
verse 16, next po, sabi doon, now Laban has 2 daughters. Ilan po ang anak ni Laban? The older daughter was named Leah, and the younger one was Rachel. There was no sparkle in Leah's eyes. Tingnan mo nga mata ng katabi mo. May kinang ba dyan? Kung wala yang kinang, si Leah yan. Sabi doon, but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Ibig sabihin daw, si Rachel ay beautiful figure at face card. Maganda si Rachel. Napakabait po na nagsulat ng Genesis at hindi sinabing, si Leah ay pangit pero si Rachel ay maganda at sexy. At sinabi lang walang kinang sa mata ni Leah. Ngayon, verse 18, since Jacob was in love with Rachel, na in love si Jacob dun sa pangalawa, sa bunso, he told his father, sinabi ni Jacob kay Laban, I'll work for you for 7 years if you'll give me Rachel, your younger daughter, as my wife. Ilan taong magtatrabaho? Ilan? 7. Anong kapalit? Anong kapalit? Si Rachel gagawing asawa. Sino pong kayang mag-antay ng 7 taon? Wala. Kasi kayo 7 minuto kayo na agad eh. Pero alam mo, hanga ako dun sa mga kaya mag-antay ng 7 taon. Grabe. Sino po yung dito yung nag-aantay ng 7 taon? Si Kat. Ngayon, assurance stage agad. Wala pa 1 buwan eh. Wala nang 7 taon eh. Ibang topic na yan. Next. Verse 19. Ano sabi ni Laban? Agreed. Sabi ng tatay, I'd rather give her to you than anyone else. Stay and work with me. Verse 20, so Jacob worked 7 years to pay for Rachel. Yun, nagtiis 7 taon. Nagtrabaho sa hacienda ni Laban. But his love for her was so strong that it seemed to him but a few days. Meron bang ganung pag-ibig ngayon? Na sobrang mahal na mahal ni Jacob si Rachel, na yung 7 taon ay mukhang 7 araw lang. Wala na, di ba? Ngayon, hindi lang mag-reply, break na agad. Di ba? Ngayon, hindi lang mag-reply ng 2 minutes, maghahanap na ng iba. Mag-overthink na. Ganun ang mga kabataan ngayon. Buti na lang walang ganun sa JA1 mataas na kahoy. Amen. Taas ang kamay yung mga ganon. Yung naibig ng so strong. Taas ang kamay. Si Anthony, si Pastora Rocky. So strong. So anong ginawa? Nagtrabaho ng 7 taon. Dito na tayo sa exciting part. Verse 21. Finally, the time came for him to marry. Naka 7 taon na, tay. Natupad ko na, I have fulfilled my agreement. Now give me my wife so I can sleep to her. Ang ginawa ni Laban, honest kang anak, sige, ipapakasal ko kayo, magpapahanda ako. So nagkaroon ng kasala, nagkaroon ng handaan, at mag-honeymoon na. Yan. Nag-honeymoon na, may hotel, nandun si Jacob, mag-honeymoon na, dahil binigay na. Ngayon, nagising kinabukasan. Verse 25 na tayo. But when Jacob woke up in the morning, it was Leah. Imagine nyo to. Nagising si Jacob. Good morning, hon. Sarap ng ating honeymoon kagabi. Pagkita yung ate, yung walang kinang ang mata. Imagine nyo yun. Hindi ka si Rachel. Si Leah ka. Hindi ka yung gusto ko. Nagalit si Jacob. Anong punta ka sa tatay kay Laban? Anong ginawa mo sa akin? What have you done to me? Nagtrabaho ng 7 taon sa iyo. Inuto mo ko. Naghintay ako ng matagal. Tas hindi mo binigay yung pangako mo. Nagalit. Tumayo lahat ngayong oras na ito.
Lahat tayo tumayo ngayong oras na ito. Ito ang tanong ko. Kagaya ka ba nangyari ba sa iyo ang kagaya ng usapan ni Jacob at ni Laban? Gaya ng usapan nyo ni Lord. Na may pangako pero na-delay. May pangako sa iyo, Lord, pero hindi nangyari. Nagaya ni Jacob, parang feeling niya na betray siya. Na parang may inaasahan ka sa Lord, pero hindi dumating. O iba yung dumating. Just like me. Yung parang na-interrupt ni Lord, yung mga plano mo. Kaya mukhang hindi natupad. O parang nagkaroon ng delay sa iyong mga inaasahang mangyayari sa buhay mo. Or 10 years ago, 5 years ago, may pangako sa iyo ng Lord, may nireveal sa iyo ng Lord, isinulat mo sa notebook, pinangahawakan mo, pero hanggang ngayon ay wala pa rin. That you feel disappointed, na hindi pa natutupad, na sinasabi mo kung mabuti ang Diyos, bakit hanggang ngayon ay ganito? Na you feel like Jacob, na nagtrabaho ka ng 7 taon, ang inaasahan mo ay si Leah, ay si Rachel. Yung in love ka kay Rachel, pero ang binigay sa iyo, yung ate, yung hindi mo gusto. Hindi naman sa pag-ano, ay yung walang kinang mata. Naiinip ka na ba? Nagtatanong ka ba? O yung journey mo from point A to point B ay parang nagkaroon ng checkpoint, nagkaroon ng roadblock, that you feel disappointed, just like me, na may inaasahan ako, may nasahan ako this week lang, na kapag dumating yung provision na yon, magagawa na namin yung matagal na namin pinaplano, naglatag na kami ng plano sa bagong negosyo, naglatag kami ng, kinausap na namin ng mga tao, mga supplier, naglatag kami ng ganito, ganyan. Pero yung inaasahan namin provision ay hindi dumating. Na at that point, nung nakita ko hindi dumating, napahiga na lang ako sa kama, umupubakot, umiyak ako sa Panginoon, na Panginoon, tapat ako, naglilikod ako sa iyo, nagtatights ako, nag-o-offer ako, pero ba't hindi dumating? Do you feel disappointed? Or you feel, dahil ang tagal-tagal na, parang hindi naman matutupad ang pangako ng Lord? Na nahit ang pananampalataya mo. Na sobrang nasaktan ka. Pangako sa iyo ng Lord tungkol sa mga inaalagaan mo, pero nasasaktan ka ngayon. Yung papuntang point A to point B ay parang may roadblock. Sabihin nyo nga uli yung salitang assurance. Sabihin nyo nga uli, assurance. Ano nga assurance? Pangako na hindi nakikita, pero sure ka. The truth is, God's delay will never be God's denial. Kung na-delay ka, hindi ka dininay ng Lord. May tinatawag na wait. Wait on God. Next verse nga. Sabi po doon, sabi ni Laban kay Jacob, hindi namin kaugalian na maunang ikasal kasi yung bunso dapat yung panganay. Pero tapusin mo muna ang bridal week, verse 27, then ibibigay ko sa iyo si Rachel kapag nagtrabaho ka uli ng 7 taon sa akin. Ito ang tanong ko. Kung kayo si Jacob, na-disappoint kayo you feel betrayed. You feel na hindi tinupad ni Laban ang pangako ng Lord sa'yo at sinabi, sige, 7 taon uli, magtatrabaho ka pag uli ng 7 taon. Wari ko, hindi. Iyo na yung anak mo.
Iyon na rin aring walang kinang ang mata. I feel betrayed. Kasi may pangako ka tas hindi mo tinupad. Alam nyo, I will tell you ha. Wala mo na. I would tell you ha, sa journey natin sa Lord, may mga instances talaga siya na may gagawin siya sa buhay mo at desisyon siya sa buhay mo na talagang, alam mo yung mapapatanong ka na, Lord, bakit? Lord, ba't mo hinayaan? Na, Lord, bakit? Yung talagang madidisappoint ka. Na parang, tunay ba na pangako mo? Pero you know, from point A to point B, napatigil sa gitna. Pero pabalik dun sa last verse. Pabalik sa last slide. Sabi dun, ay di pala, last. Yan. Hindi. Verse 19 ata yun o verse 21. 21. Yan. Balik pa. Sabi doon, but his love for her was so strong that it seemed for him but a few days. Napakahirap nung pananampalatayang nag-iintay. Ang 7 taon ay mukhang 7 araw. Yung waiting faith. Pabalik na ulit doon sa slide na, last verse na slide. Ano naging desisyon ni Jacob? Jacob agreed to work 7 more years. Hindi ko alam kung kayo ay nasa roadblock ngayon o yung umaga ng honeymoon. Hindi ko alam kung kayo nasa sitwasyon na parang nahihirapan na kayong manampalataya dahil nasaktan kayo, na-disappoint kayo. Hindi ko alam kung kayo ay nandun sa puwang na parang nagtatanong na kayo. Pero sinasabi ng Lord sa iyo, anak, more pa. Tuloy mo lang. Diretso lang. Pero Lord, nasaktan ako sa iyo eh. Lord, nasaktan ako sa sitwasyon na nangyari. Lord, na-disappoint ako eh. Nak, tuloy lang. More. Most of us ay susuko. Most of the people will stop there at uuwi na lang at magkikwit. But I tell you, iba ka. Ikaw ay tinawag ng Lord na sa gitna ng kahit ano, dederecho ka at hindi ka susuko sa pangako ng Lord sa buhay mo. Iba ka! When I was praying kaninang umaga, God reminded me of one of my mentors, si Inay Lorna. Makauwi din kaya. Alam nyo, kailangan nyo lagi ng makakausap. Makauwi at makapagpa-pray uli sa kanya. There was a time na namatay ang kanyang asawa habang siya'y pastor, naglilingkod siya sa Panginoon. Siya ang pastor ng JA1 Lukban. And then 4 years ago, namatay si Pastor Harold, ang asawa niya. 4, 3, or 5, I forgot. The moment na naunang gabi ay Sabado ng Sabado. Doon ako humanga sa kanya. Kinabukasan, habang nasa kabaong asawa niya, doon sa funeral home, may Sunday service na supposed to be dapat nandun na siya sa funeral home, ina-attend yung asawa niya. Pumunta siyang church, hindi siya nag-preach. Habang nagwo-worship, nandun pa rin siya, nakataas ang kamay niya. Habang punong-punong isipan niya ng tanong, Lord, ba't mo kinuha ang asawa ko? Bakit ako pa? Ganon. Still nagwo-worship sa Lord, nakataas ang kamay niya, naiyak siya at nagpupuri siya sa Panginoon. Doon ako humanga sa waiting faith na kahit may ganong naging sitwasyon, dumiretso pa rin. She agreed to work blank more years. At biyaya po ng Lord, ngayon po, dahil nauna
sina Bishop, ang main church na nakapagpatayo ng mega church. Ngayon po sa J1 Lukban, nagpapatayo na rin sila ng church. At nasimula na rin po. What is my point? What is my challenge? Kaya mo bang dumiretso ulit? I-exercise yung waiting faith. Kaya mo bang buklatin uli yung pangako sa iyo ng Lord noon at panghawakan uli yon? Kaya mo bang umasa uli na sa point B ay maganda ang gagawin sa iyo ng Lord? Even though na-disappoint ka, nasaktan ka, na-hurt ka, na-church hurt ka, can you still continue at manampalataya? If you're that person, close your eyes. Let the Holy Spirit come in this place and let's worship God.